Pilar, ito ang ladda mo. Bakit mo kinuha ang huling piraso ng lupang iniwan ng asawa ko? Ang matinis na sigaw ni Nanay Ines ay bumasag sa masayang tugtugan ng banda sa gitna ng plaza ng Hacienda Gracia. Kasalukuyang ipinagdiriwang ang kapistahan ng patron ng mga magsasaka ng tubo dito sa Negros Occidental. Ngunit para kay Pilar, ang bawat nota ng musika ay pila naging hiyaw ng kamatayan. Sa harap ng daan-daang tao, mga kapwa niya empleyado sa kooperatiba, mga opisyal ng bayan, at mga magsasakang tinitingala siya bilang sandigan ng katapatan, isang lukot na papel ang ibinato sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Pilar habang pinupulot ang papel mula sa maalikabok na semento. Isang notice of land seizure. Ang nakasulat, dahil sa hindi pagbabayad ng utang sa pataba at kagamitan, ang huling 2 ektarya ng tubuhan ni Nanay Ines ay kukunin na ng kooperatiba. At sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan. Pilar Valderrama, Chief Accountant. Sa tapat nito ay ang isang pirma na kabisadong-kabisado niya, ang sarili niyang lagda. Nanay Ines, sandali lang po. Hindi ko alam ang tungkol dito. Nauutal na sabi ni Pilar. Ang kanyang puso ay tila hinahabol ng kung anong dambuhala. Labis na hiya ang bumalot sa kanya. Sa loob ng 20 taon bilang accountant ng Hacienda Gracia, hinding-hindi niya dinungisan ang kanyang pangalan. Huwag kang magmaang-maangan, Pilar. Muling hiyaw ng matanda, habang ang mga luha ay pumapates sa kulubot nitong pisingi. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano mag-budget. Ikaw ang nagsabing protektado ang lupa namin dahil sa sistema mo. Pero ikaw din pala ang kikitil sa amin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga matatalim na tingin ng mga magsasaka ay tila mga itak na tumatarak sa dangal ni Pilar. Pilar, siya ba talagang may gawaan yan? Akala ko ba makamagsasaka siya? Sabi ko na nga ba, lahat ng humahawak ng malaking pera, nagbabago ang kulay. Bago pa man makasagot si Pilar, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat, mainit at matatag. Si Leandro, ang kanyang asawa na siya ring operations manager ng kooperatiba. Huminahon po kayo, Nanay Ines? Malumanay, ngunit may otoridad na sabi ni Leandro. Maaring nagkaroon lang ng pagkakamali sa admin. Hayaan nyo, ako na ang bahalang mag-ayos nito. Pilar, halika na. Uwi na tayo, nagkakagulo na ang mga tao. Inakay ni Leandro si Pilar palayo sa galit na damdong. Habang naglalakad, ramdam ni Pilar ang pang-inginig ng kanyang buong katawan. Leandro, hindi ko pinirmahan yun. Alam mo namang wala sa proseso natin ang mang-agaw ng lupa ng mga gwardyadong miyembro. Shh, Pilar, pag-uusapan natin sa bahay. Masyadong mainit ang mga tao ngayon. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na pampakalma, ngunit may kung anong lamig na hindi maipaliwanag ni Pilar. Nang makarating sila sa kanilang bahay, isang maayos na bangalo na bunga ng kanilang pagsisikap sa industriya ng asukal. Agad na dumiretso si Pilar sa kanyang maliit na opisina sa loob ng bahay. Hindi siya mapakali. Hindi siya makahinga hanggat hindi niya nasusuri ang dokumentong hawak niya. Sinuot ni Pilar ang kanyang salamin at itinapat ang papel sa ilalim ng desk lamp. Sinuri niya ang bawat kurba ng pirma. Ang loop ng letrang P, ang slant ng V, perpekto. Masyadong perpekto. Pilar, itulog mo na yan. Bukas na natin asikasuhin sa opisina. Sabi ni Leandro, habang nakasandal sa pinto, may dala itong baso ng tubig. Hindi, Leandro, may mali rito. Ang petsa ng dokumentong ito ay noong nakaraang buwan, noong nasa Bacolod ako para sa audit. Paanong magkakaroon ng pirma ko rito? Tumingin si Pilar ng diretso sa mga mata ng asawa. At ang stamp, bakit may dry seal ng kooperatiba? Sandaling umiwas ng tingin si Leandro. Baka na-pre-sign mo bago ka umalis? Alam mo namang marami tayong tambak na trabaho noon. Hinding-hindi ako pumipirma ng blankong dokumento, Leandro. Alam mo yan. Tinuruan kita ng accounting, itinuro ko sa'yo ang sistema para protektahan tayo,
hindi para malusutan. Galit ka ba sa akin? Mahinang tanong ni Leandro. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ni Pilar. Gusto ko lang namang mapadali ang operasyon natin. Baka nakalimutan mo lang sa dami ng iniisip mo. Hindi nakasagot si Pilar. Pinanood niya si Leandro na lumabas ng silid. May kung anong mabigat na bato ang nakadagan sa kanyang dibdib. Isang kutob na ayaw niyang paniwalaan. Naghintay si Pilar hanggang sa makatulog si Leandro. Pasado 11:00 na ng gabi nang dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang susi at bumalik sa opisina ng kooperatiba na ilang metro lang ang layo mula sa kanilang bahay. Ang amoy ng tubo sa paligid ay tila naging mapait sa kanyang pang-amoy. Sa loob ng madilim na opisina, ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang cellphone. Dumiretso si Pilar sa kanyang desk. Pinuksan niya ang kanyang drawer. Nakakandado ito, gaya ng dati. Ngunit nang hilahin niya ito, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang personal na official seal, ang tuyong selyo na ginagamit niya para sa mga legal na dokumento, ay wala sa eksaktong pwesto kung saan niya ito laging inilalagay. Laging nakaharap ang handle nito sa kanan, ngunit ngayon, nakaharap ito sa kaliwa. May ibang gumamit nito. Binuksan ni Pilar ang kanyang logbook. Walang nakatala na kahit anong land seizure noong nakaraang buwan. Ngunit nang i-access niya ang computer system na siya rin ang bumuo, isang system na tanging silang dalawa lang ni Leandro ang may password, ay lalong nanlamig ang kanyang mga daliri. May isang nakatagong folder na pinamagatang PH Project. Sa loob ng folder ay mga scan ng mga titulo ng lupa. Lupa ni Nanay Ines, lupa ni Mang Cardo, lupa ni Aling Nena. Lahat sila ay mga maliliit na magsasaka na may utang sa kooperatiba. At sa bawat dokumento, naroon ang kanyang pirma, ang kanyang selyo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang beneficiary ng mga lupang ito ay isang kumpanyang hindi niya kilala. Pilar's Harvest Incorporated. Pilar's Harvest? Bulong niya sa dilim. Bakit nakapangalan sa akin? Narinig ni Pilar ang tunog ng sasakyan sa labas. Mabilis niyang pinatay ang computer at nagtago sa ilalim ng kanyang desk. Ang pinto ng opisina ay bumukas. Narinig niya ang boses ni Leandro, ngunit hindi siya nag-iisa. Huwag kang mag-alala, Rosana. Naniwala si Pilar na nakalimutan niya lang ang pirma. Konting tiis na lang. Makukuha na natin ang sapat na ektarya para sa asyenda natin. Ang kailangan lang, manatiling malinis ang mga kamay ko at ang mga kamay mo, habang ang asawa ko ang humaharap sa galit ng mga tao. Isang malutong na tawa ng isang babae ang sumunod. Matalino ka talaga, Leandro. Ang sariling sistema ng asawa mo ang papatay sa kanya. Napahawak si Pilar sa kanyang bibig upang hindi makasigaw. Ang tamis ng asukal ng negros ay tuluyan ng naging lason. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at karunungan ay ginagamit na ngayon ang kanyang pangalan upang magnahaw ng buhay ng iba. Naiwan si Pilar sa dilim, habang ang tunog ng paglalandian ng kanyang asawa at ng mistress nito ay umaalingaw-ngaw sa silid na binuo niya ng danggal. Ang luha ni Pilar ay pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding desisyon na nabuo sa kanyang isipan. Kung nais ni Leandro na gamitin ang mga numero upang puksain siya, gagamitin niya mismo ang mga numerong iyon upang parusahan siya ng pinakamahal. Mabilis na gumapang si Pilar pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang hininga ay putol-putol at ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa tindi ng kaba. Dahan-dahan siyang sumampa sa kama, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang naririnig ang tunog ng sasakyang papalayo sa labas. Ilang minuto lang ang lumipas. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Nanatiling nakapikit si Pilar, pinatitigas ang kanyang katawan upang hindi mahalata ang panginginig. Naramdaman niya ang paglubog ng kutson sa tabi niya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Leandro, na hinaluan ng amoy ng alak at isang matamis na bulaklak na hindi pamilyar kay Pilar, ay bumalot sa paligid. Pilar, gising ka ba?
Bulong ni Leandro. Hindi sumagot si Pilar. Naramdaman niya ang haplos ng kamay ng asawa sa kanyang buhok. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit na yon ay tila gumagapang na uod sa kanyang balat. Pasensya na, mahal ko. Kailangan ko lang ayusin ang gulong ginawa ni Nanay Ines. Muling bulong nito bago humalik sa kanyang noo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pangalan mo. Protektahan o gamitin? Tanong ni Pilar sa kanyang isipan. Sa gabing yon, hindi na nakatulog si Pilar. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila lalong nagpapatamis sa lason na itinatanim ni Leandro sa kanilang pagsasama. Kinaumagahan, sinalubong ni Leandro si Pilar sa hapagkainan na may malapad na ngiti. May nakahandang masarap na almusal at isang maliit na pelus na kahon sa tabi ng kanyang plato. Good morning, Pilar. Para sa'yo, sabi ni Leandro sabay abot ng kahon. Pagbukas ni Pilar, isang gintong kwentas ang tumambad sa kanya. May pendant itong hugis ng isang dahon ng tubo. Kumikinang at halatang napakamahal. Nag-alala ako sa nangyari kahapon. Alam kong nasaktan ng hiya mo sa harap ng maraming tao. Malambing na paliwanag ni Leandro habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Pilar. Isipin mo na lang na reward ito para sa lahat ng paghihirap mo sa kooperatiba. Deserve mo ang lahat ng karangyaan sa Negros, Pilar. Tumingin si Pilar sa salamin. Ang ginto ay tila isang malamig na kadena sa kanyang leeg. Salamat, Leandro. Pero ang lupang kinuha kay Nanay Ines, baka pwedeng madaan sa usapan? Biglang tumigas ang mukha ni Leandro, bagaman nanatili ang tamis sa kanyang boses. Mahal, ang batas ay batas. Itinuro mo sa akin, diba? The numbers don't lie. Kung kulang ang ani niya para bayaran ang utang niya sa kooperatiba, kailangang sumunod sa kontrata. Huwag mo nang isipin yun. Hayaan mo ako ang maging masama. Basta ikaw ay mananatiling reyna ng bahay na ito. Pagpasok ni Pilar sa opisina ng kooperatiba, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng kanyang mga tauhan. Ang kwintas na suot niya ay tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng kahirapan ng mga magsasakang nawawalan ng lupa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Pilar. Habang nasa meeting si Leandro kasama ang mga board members, tinawag ni Pilar ang kanyang assistant na si Gina. Gina, dalhin mo sa akin ang lahat ng weight slips, mga fiuchan, mula sa nakaraang harvest ni Nanay Ines. Pati na rin ang delivery logs ng mga truck na nagkarga ng tubo niya. Utos ni Pilar. Bakit po, Ma'am Pilar? Sabi po ni Sir Leandro, tapos na po ang audit doon. Pagtataka ni Gina. May nakita lang akong discrepancy sa totals. Gusto ko lang siguraduhin. Pilit na ngiti ni Pilar nang makuha niya ang mga dokumento. Pumasok si Pilar sa loob ng server room, kung saan hindi siya madaling maistorbo. Ginamit niya ang manual weigh slips, ang mga papel na isinusulat ng mga checker sa gitna ng tubuhan, at idinidikit ito sa digital record na nasa computer. Doon lumabas ang katotohanan. Ayon sa manual slips, ang kabuuang ani ni Nanay Ines nung nakaraang buwan ay 25 tonelada. Sapat na sapat ito para bayaran ang kanyang utang at may matira pa para sa pamilya niya. Ngunit sa digital record na ipinasa ni Leandro sa accounting, 15 tonelada lamang ang nakatala. Nasaan ang 10 tonelada? Hinanap ni Pilar ang truck number na nagkarga ng nawawalang ani. Ang truck number na TRK-002. Sa manual record, ang destinasyon ay Central Milling Incorporated. Ngunit sa GPS data ng kooperatiba, ang truck na iyon ay hindi nagtungo sa malaking mill. Tumigil ito sa isang maliit, pribadong bodega sa dulo ng Hacienda Gracia. Ang bodegang iyon ay nakarehestro sa ilalim ng Pilar's Harvest Incorporated. Nanigas ang mga kamay ni Pilar. Ang bawat kilo ng asukal na ninanakaw ni Leandro sa mga magsasaka ay pinalalabas na kinitang pera ni Pilar. Kung magkaroon ng investigasyon ang gobyerno, lahat ng ebidensya ay magtuturo sa kanya. Ang asawa niya ay hindi lang nagnanakaw.
Inihahanda siya nito para maging kambing na itim. Biglang bumukas ang pinto ng server room. Pilar, anong ginagawa mo rito? Nakatayo si Rosana sa pintuan. Suot nito ang kanyang manipis na uniporme ng kooperatiba, may hawak na kape, at may mapanghamong tingin. Si Rosana ang tauhan ni Leandro sa procurement, ang babaeng narinig ni Pilar na kalalandian nito kagabi. Check ko lang ang system, Rosana. May problema ba? Malamig na sagot ni Pilar habang dahan-dahang itinatago ang manual slips sa ilalim ng kanyang folder. Numisi si Rosana, isang ngising puno ng pait. Sabi ni Leandro, masyado ka na raw napapagod. Baka raw hindi mo na napapansin ang mga simpleng error. Huwag kang mag-alala, Ma'am Pilar. Nandito naman ako para tulungan si Leandro sa lahat ng kailangan niya. Lumapit si Rosana kay Pilar. Sapat na para maamoy ni Pilar ang parehong pabango na naramdaman niya sa balikat ni Leandro kagabi. Ang ganda ng kwintas mo. Ginto. Bagay sa'yo. Pero alam mo, ma'am, sa Negros, ang ginto ay madaling matunaw kapag uminit ng usapan tungkol sa lupa. Lumakad si Rosana palabas. Iniwan si Pilar na nanginginig sa galit. Ngunit sa likod ng galit, may takot. Napagtanto ni Pilar na hindi lang si Leandro ang kalaban niya. Ang sistemang binuo niya ay may mga anay na, at ang mga anay na ito ay handang ubusin ang lahat ng pundasyong itinayo niya sa loob ng 2 dekada. Kinuha ni Pilar ang kanyang cellphone at palihim na kinuhanan ng larawan ang discrepancy sa records. Sa bawat click ng camera, isang pangako ang nabubuo sa kanyang puso. Hindi niyo ako kilala, bulong ni Pilar sa dilim. Akala niyo ay accountant lang ako na marunong magbilang, pero nakalimutan niyo yata, ako ang gumawa ng batas sa asyenda na ito. At sisiguraduhin kong ang huling hantungan niyo ay ang mismong mga konso na sinubukan niyong baluktutin. Nang lumabas si Pilar ng opisina, nakita niya si Nanay Ines na nakaupo sa labas ng gate, pilit na itinataboy ng mga gwardiya. Ang matanda ay tila mas lalong lumiit sa tinde ng pighati. Dito naramdaman ni Pilar ang golden moment ng kanyang desisyon. Hindi siya pwedeng maging biktima lang. Kailangan niyang maging tagapagligtas. Hahayaan niya munang lasunin siya ni Leandro ng tamis. Dahil alam niya, sa oras na lumabas ang tunay na timbang ng katotohanan, ang asuhan na ipinagmamalaki ng asawa niya ay magiging abo sa kanyang bibig. Ang gintong kwintas na ibinigay ni Leandro ay nananatiling nakapatong sa ibabaw ng metal na lamesa sa loob ng masukal at madilim na archive room ng kooperatiba. Para kay Pilar, hindi na ito alahas. Ito ay isang piraso ng ebidensya ng panlilinlang. 5:00 pa lang ng madaling araw. Ang hamog ay nakabalot pa sa malalawak na tubuhan ng Negros at ang tanging tunog na naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayo pang pag-andar ng mga traktora. Alam ni Pilar na ito ang pinakamagandang oras para kumilos. Si Leandro ay mahimbing pang natutulog, pagod mula sa kung anong overtime na ginawa nito kagabi. Gamit ang kanyang master key, binuksan ni Pilar ang opisina ni Rosana sa procurement department. Ang silid ay amoy ng pabangong naramdaman niya sa balikat ni Leandro. Isang matamis at nakakahilong amoy na tila lason sa kanyang pang-amoy. Mabilis siyang lumapit sa computer ni Rosana. Alam ni Pilar ang lahat ng password sa network ng kooperatiba. Siya ang nag-setup nito 10 taon na ang nakararaan. Ngunit nang mabuksan niya ang system, napansin niyang binago ang access levels. Ang mga files ni Rosana ay naka-encrypt. Akala niyo ba ay mas matalino kayo sa akin? Bulong ni Pilar. Hindi alam ni Leandro na ang lahat ng data na pumapasok sa procurement ay may shadow backup sa cloud server na tanging ang chief accountant lang ang nakakaalam. Binuksan ni Pilar ang kanyang tablet at mabilis na nag-login. Doon, bumungad sa kanya ang isang folder na may pangalang PH Hacienda Master. Nang buklatin niyang mga files, halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Pilar. Hindi lang si Nanay Ines ang biktima. May listahan ng mahigit 20 maliit na magsasaka. Ang bawat pangalan ay may katapat na loan amount
na sadyang pinalaki sa pamamagitan ng peking interest rate sa pataba, fertilizer, at binhi. At sa bawat pahina, naroon ang pirma ni Pilar. Ang bawat dokumento ay nagpapatunay na ang mga magsasakang ito ay voluntaryong isinusuko ang kanilang lupa sa Pilar's Harvest Incorporated bilang kabayaran sa utang. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Mabilis na pinatay ni Pilar ang tablet at nagtago sa likod ng malaking filing cabinet. Narinig niya ang tawanan. 2 boses na kabisado niya hanggang sa huling hininga. Sabi ko sa'yo, Leandro, hindi mapapansin ni Pilar yun. Boses ni Rosana, puno ng panunukso. Masyado siyang busy sa pag-audit ng mga barya. Hindi niya nakikita ang malalaking isda na dumadaan sa harap niya. Matalino si Pilar, Rosana. Huwag mo siyang mamaliitin. Sagot ni Leandro. Ngunit may halong pagyayabang sa kanyang boses. Pero nabulag siya ng tiwala. Akala niya ay itinuturo ko sa kanya ang lahat. Hindi niya alam na ang bawat leksyon na ibinigay niya sa akin ay ginamit ko para gawan siya ng sarili niyang kulungan. Narinig ni Pilar ang tunog ng paghalik. Ang bawat tunog ay parang matalim na itak na humihiwas sa kanyang puso. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking iginapang niya para maging ops manager, ay tinatawanan siya sa harap ng kanyang mistress sa loob mismo ng gusaling itinayo nila ng danggal. Kapag nakuha na natin ang huling 10 ektarya ngayong season, handa na ang lahat, patuloy ni Leandro. Ililipat natin ang lahat ng assets mula sa Pilar's Harvest patungo sa isang offshore account. At kapag nagkagulo ang mga magsasaka o dumating ang audit mula sa National Sugar Board, si Pilar ang maiiwang may hawak ng lahat ng dokumento. Siya ang haharap sa kasong land grabbing at estafa. Paano ang mga anak nyo? Tanong ni Rosana. Matalino ang mga bata. Maiintindihan nila na ang daddy nila ay kailangang mag-survive. Malamig na sagot ni Leandro. Si Pilar, siya na ang magsasakripisyo para sa kinabukasan nating dalawa. Nanlamig ang buong katawan ni Pilar. Hindi lang siya basta pinagtaksilan sa kama. Inihanda siya ni Leandro para mabulok sa kulungan habang ito ay nagpapakasasa sa yaman kasama ang ibang babae. Ang Pilar's Harvest ay hindi parangal sa kanya. Ito ay isang bitag na sadyang ipinangalan sa kanya para sa legal na kapahamakan. Naghintay si Pilar hanggang sa lumabas ang dalawa patungo sa field. Nang masiguro niyang malayo na sila, lumabas siya sa pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Ang mga ito ay puno na ng isang malamig at matalim na apoy. Bumalik siya sa kanyang tablet at itinuloy ang pag-download ng mga files. Ngunit sa huling bahagi ng folder, may nakita siyang isang scanned document na may tatak ng bangko. Isang Notice of Foreclosure. Ang bahay na kasalukuyan nilang tinitirhan, ang bahay na pundasyon ng kanilang pamilya, ay ginamit ni Leandro na collateral para sa isang lihim na pautang na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang utang ay hindi binabayaran at sa loob ng 2 buwan, mawawalan sila ng tirahan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Pilar ang buong laro. Balak ni Leandro na ubusin ang lahat ng ari-arian ng kooperatiba at ng kanilang pamilya, pagkatapos ay tatakas ito kasama si Rosana bago sumabog ang lahat. Bumalik si Pilar sa kanyang opisina at hinarap ang malaking monitor ng computer. Hindi siya iiyak. Ang pamilya, ang utang na loob, ang hiya, lahat ng ito ay winasak ni Leandro kanina. Kinuha ni Pilar ang kanyang official seal. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Leandro? Bulong niya sa hangin habang pinagmamasdan ang sikat ng araw na tumatama sa mga dulo ng dahon ng tubo. Itinuro ko sa iyo ang accounting para umunlad tayo. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang huling leksyon na hindi mo makakalimutan. Ang bawat konso na ninakaw mo ay may katumbas na pananagutan. At sisiguraduhin kong sa huling balansya ng buhay mo, ang katarungan ang tanging matitira. Isang tawag ang dumating sa kanyang cellphone. Mula kay Nanay Ines. Pilar, parang awa mo na nandito sila sa bahay ko. Kinukuha na nila ang huli kong baka at mga kagamitan. Sabi nila,
ikaw daw ang nag-utos. Dito na naramdaman ni Pilar ang bigat ng laban. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang dangal. Ito ay tungkol sa buhay ng mga taong pinagkakatiwalaan siya. Nanay Ines, pakinggan niyo ako, sabi ni Pilar. Ang boses ay matatag na parang bakal. Hayaan niyo silang kumuha ng kung ano ang gusto nila ngayon. Pero ipangako niyo sa akin, huwag kayong susuko. Dahil sa darating na merienda, sisiguraduhin kong ang bawat butil ng asukan na kinuha nila sa inyo ay babalik na may kasamang dugo. Pilar closed the call and started typing an email to an old contact in the Bureau of Internal Revenue. The accountant was no longer just counting. She was preparing for war. Ang amoy ng sunog na dahon ng tubo ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw sa Negros. Naglalakad si Pilar sa gitna ng malawak na tubuhan, malayo sa ingay ng opisina at sa mapanlinlang ng ngiti ni Leandro. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila pagbabalik sa nakaraan. Isang panahong ang tanging yaman nila ay ang pangarap at ang pag-ibig na akala niya ay kasing tibay ng asero. Huminto siya sa tapat ng isang lumang punong nara sa dulo ng Hacienda Gracia. Dito, 20 taon na ang nakalilipas, madalas silang mag-alay ng munting panalangin ni Leandro bago magsimula ang anihan. Naalala ni Pilar ang mga araw na naghahati sila sa iisang balot ng kanin at tuyo habang nakaupo sa ilalim ng punong ito. Si Leandro noon ay isang hamak na kapatas lamang, habang siya naman ay nagsusumikap na makapagtapos ng accounting sa gabi sa pamamagitan ng paglalako ng kakanin sa umaga. Pilar, pangako. Naalala niya ang boses ni Leandro, puno ng katapatan at pangarap. Kapag naging accountant ka na at naging manager na ako, hinding-hindi na tayo magugutom. Patatamasain ko sa iyo ang tamis ng buhay na para lang sa isang reyna. Pumatak ang isang butil ng luha sa pisngi ni Pilar, na agad niyang pinahid ng may kasamang pait. Tinupad niya ni Leandro ang pangakong hindi na sila magugutom, ngunit nakalimutan nitong sabihin na ang tamis na iyon ay galing sa pagnanahaw sa pawis ng iba. Ang mas masakit para kay Pilar ay ang katotohanang accounting system na itinayo niya. Ang system na itinuring niyang anak dahil ito ang nagbigay ng kaayusan sa kooperatiba, ay ginamit ni Leandro na sandata laban sa kanya. Ang bawat algorithm, ang bawat audit trail na itinuro niya sa asawa para maging transparent ang negosyo, ay binaluktot nito upang gawan siya ng sariling bitag. Ma'am Pilar, kayo po ba yan? Naputol ang pag-iisip ni Pilar nang lumapit ang isang matandang magsasaka, si Mang Berto. Nakayuko ito at bakas ang labis na pagod sa kanyang mukha. Mang Berto, bakit nandito pa kayo? Akala ko ay tapos na ang shift nyo. Tanong ni Pilar, pilit na ibinabalik ang formal na anyo. Hindi po ako makatulog, ma'am. Malungkot na sagot ni Mang Berto. Narinig ko po ang nangyari kay Nanay Ines sa plaza. Natatakot po ako. May utang din po ako sa kooperatiba para sa pangmatrikula ng apo ko. Sabi po ni Sir Leandro, kayo raw po ang humahawak ng mga utang namin at baka raw po mapilitan kayong kunin ang maliit kong taniman kung hindi ako makabayad sa katapusan. Tiningnan ni Pilar ang mga kamay ni Mang Berto. Magaspang, itim ang mga kuko sa tindi ng pagtratrabaho sa lupa at nanginginig sa takot. Ito ang mga taong pinagkakautangan niya ng utang na loob. Kung hindi dahil sa mga tulad ni Mang Berto, walang Hacienda Gracia at walang Pilar na kinikilala ngayon. Mang Berto, hawak ni Pilar ang magaspang na kamay ng matanda. Huwag kayong matakot. Hangat ako ang accountant dito, walang sinumang kukuha sa lupa nyo ng walang katarungan. Bumalik na kayo sa pamilya nyo. Ako na ang bahala. Nang makaalis si Mang Berto, ang kalungkutan sa puso ni Pilar ay tuluyang ang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Bumalik siya sa kanilang bahay. Pagpasok niya, nakita niya ang marangyang chandelier, ang mga mamahaling muebles, at ang malaking wedding portrait nila sa dingding. Dati, ang bahay na ito ay simbolo ng tagumpay. Ngayon, para itong isang kabaong na pinalamutian ng ginto. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Tulop na ang 2 dalagita,
Walang kaalam-alam na ang kanilang amang hinahangaan ay isang magnanakaw, at ang bahay na kinalakihan nila ay malapit ng hatakin ng bangko. Hindi ko hahayaang lumaki kayo sa yaman na galing sa dugo ng iba. Bulong ni Pilar habang hinahaplos ang buhok ng kanyang bunsong anak. Mas mabuting mawalan tayo ng bahay kaysa mawalan tayo ng dangal. Dahan-dahan siyang lumabas at pumunta sa kanyang desk. Inilabas niya ang orihinal na titulo ng kanilang bahay na nakatago sa vault. Alam niyang labag ito sa batas ng sarili niyang pamilya. Ngunit ito na lang ang tanging paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kakilalang manager sa ibang bangko. Hello, Ben? Si Pilar ito. Gusto ko sanang mag-apply ng emergency loan gamit ang bahay ko bilang collateral. Oo, kailangan ko ng pera bago magmulyenda. Huwag mong sasabihin kay Leandro. Gusto ko itong maging sorpresa. Ibinaba ni Pilar ang telepono. Gagamitin niya ang perang iyon para bayaran ang mga utang ni Nanay Ines at Mang Berto sa kooperatiba, bago pa man ito tuluyang makuha ni Leandro. Tatapatan niya ang laro ng asawa. Kung kailangang maging dukha siya para mailigtas ang mga magsasaka, gagawin niya. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ni Leandro na tila bagong gising at nagtataka. Pilar, saan ka galing? Magaling araw na ah. Tanong ni Leandro habang naguunat. Tumingin si Pilar sa asawa. Nakita niya ang lalaking minahal niya, pero hindi na niya nakikita ang kaluluwa nito. Ang tanging nakikita niya ay ang anino ng isang demonyo na nakasuot ng mamahaling barong. Naglakad-lakad lang ako sa tubuhan, Leandro. Mahinahong sagot ni Pilar, may bakas ng matamis, ngunit mapait na ngiti. Masarap palang maamoy ang tubo kapag malapit ng anihan. Nakaka-refresh ng memorya. Mabuti yan, mahal ko. Kailangan mong maging relax para sa big meeting bukas. Sabi ni Leandro, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Mababalot tayo ng ginto, Pilar. Pangako yan. Alam ko, Leandro. Bulong ni Pilar habang nakatingin sa portrait nilang dalawa. Alam kong darating ang araw na ang lahat ng itinanim natin ay aanihin na natin. At sisiguraduhin kong sapat ang timbang ng ibabayad mo. Ang golden moment ni Pilar ay hindi ang yaman, kundi ang pagyakap sa sakripisyo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na para sa darating na bagyo sa asyenda. Ang ingay ng mga dambuhalang makina ng milling plant ay tila isang walang katapusang kulog na yumayanig sa buong Hacienda Gracia. Ito ang panahon ng mulyenda. Ang rurok ng anihan kung saan ang amoy ng sariwang katas ng tubo ay humahalo sa makapal na usok ng mga truck. Para sa mga tagamasid, ito ay simbolo ng kasaganaan. Ngunit para kay Pilar, ang tunog na ito ay tila isang death march para sa mga maliliit na magsasaka. Nakatayo si Pilar sa balkonahe ng opisina. Pinagmamasdan ang mahabang pila ng mga truck na puno ng kargang tubo. Sa gitna ng init at alikabok, nakita niya si Leandro. Hindi ito nakasuot ng kanyang karaniwang barong. Nakasuot ito ng leather jacket at aviator shades. Parang isang hari na nag-iinspeksyon sa kanyang nasasakupan. Bilis! Galaw-galaw! Sigaw ni Leandro sa mga driver. Ang mga walang pirmadong agri-loan restructuring pumunta sa dulo ng pila. Ang mga prioridad ay ang mga handang makipagtulungan sa kooperatiba. Nanlamig si Pilar. Ang sinasabi ni Leandro na agri-loan restructuring ay ang mga dokumentong nakita niya sa computer. Ang mga papeles na naglilipat ng pagmamay-ari ng lupa sa Pilar's Harvest Incorporated. Kapalit ng mabilis na pagtimbang at pagmiling ng kanilang ane, pinipilit ni Leandro ang mga magsasaka na isuko ang kanilang kinabukasan. Ma'am Pilar, kailangan niyo pong pirmahan ang mga daily weight summaries, tawag ni Rosana, na biglang sumulpot sa kanyang likuran. May dala itong makapal na tumpok ng papel at may mapanuyang ngiti. Tiningnan ni Pilar ang mga summary. Rosana, bakit kulang ang timbang ng mga miyembro mula sa Block 7? Halos kalahati ang nawala sa record kumpara sa taya ng mga field checkers. Ma'am, alam niyo naman ang panahon. Tuyo ang mga tubo, kaya matatapon ang timbang. Kaswal na sagot ni Rosana habang nag-aayos ng kanyang buhok. Huwag na po kayong maraming tanong.
Pirmahan niyo na lang para makapag-release na kami ng tseke sa tamang mga tao. Hindi ko pipirmahan ito hanggat hindi ko nakikita ang raw data mula sa sensor ng weighing bridge. Matatag na sabi ni Pilar. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Rosana. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng talim. Ma'am Pilar, payong kapatid lang. Huwag yan ang pahirapan ng sarili niyo. Si Leandro na ang nagpapatakbo ng hasyenda. Ang trabaho niyo na lang ay gawing maganda ang mga numero sa libro. Huwag kayong maging hadlang sa huling ani ni Leandro. Bago pa makasagot si Pilar, isang kaguluhan ang naganap sa gate ng hasyenda. Narinig ang hiyawan at ang malakas na pag-iyak ng isang babae. Mabilis na bumaba si Pilar, hindi pinansin ang tawag ni Rosana. Sa labas ng isang maliit na dampa sa gilid ng tubuhan, nakita ni Pilar ang mga tauhan ni Leandro na nagtatapon ng mga lumang gamit sa kalsada. Isang kupas na kutson, mga kalderong may uling, at isang maliit na altar ng Santo Niño ang nakahandusay sa alikabok. Parang awan niyo na! Dito na ipinanganak ang mga anak ko! Huwag niyo kaming paalisin! Sigaw ni Nanay Ines habang nakaluhod sa paanan ni Leandro. Nanay Ines, tapos na ang usapan. Malamig na sabi ni Leandro habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Ang lupang kinatatayuan ng bahay mo ay kasama sa foreclosure ng kooperatiba. Gagamitin natin itong paradahan para sa mga bagong traktora. At ayon sa record ng accounting, tumingin si Leandro sa direksyon ni Pilar na kakadating lang. Ang asawa ko mismo ang nag-certify na wala ka ng kapasidad na magbayad. Leandro, itigil mo ito! Sigaw ni Pilar, habang inaakay patayo ang nanghihinang si Nanay Ines. Wala akong pinipirmahang eviction notice. Ang utang ni Nanay Ines ay babayaran ko. Babayaran ko gamit ang sarili kong pera. Tumawa ng malakas si Leandro, isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa harap ng mga magsasaka. Lumapit siya kay Pilar at hinawakan ang kanyang mukha. Sapat na para maramdaman ni Pilar ang init ng galit sa likod ng kanyang mga mata. Saan pera, Pilar? Sa pera nating nasa bangko? Na-withdraw ko ng lahat para sa investment natin sa Makati. Bulong ni Leandro sa kanyang tenga. O baka naman ang bahay natin. Huwag mong subukan, Pilar. Dahil ang pirma mo sa mga wait slips na ninakaw ang aninang matandang ito, sapat na para mabulok ka sa kulungan kapag ibinunyag ko ang lahat. Manahimik ka kung gusto mong makitang makapagtapos ang mga anak natin. Sinabing ni Leandro si Pilar at sumenya sa mga driver ng bulldozer. I cleared ang area! Nayon din! Pinalibutan ng alikabok at ingay ng makina. Naramdaman ni Pilar ang pinakamatinding pait sa kanyang buhay. Nakita niya ang pagguho ng maliit na dampa ni Nanay Ines. Kasabay ng pagbagsak ng mga kawayan ay ang pagkadurog ng huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan. Niyakap ni Pilar si Nanay Ines sa gitna ng kalsada. Sa likuran nila, nakita niya si Rosana na nakasandal sa sasakyan ni Leandro, may hawak na baso ng juice at nanonood na parang nanonood ng sine. Nay, patawad po! Bulong ni Pilar. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa magaspang na balikat ng matanda. Pangako, ito na ang huling anihan na magagawa nila. Nang hapong iyon, nakatanggap si Pilar ng mensahe sa kanyang cellphone mula sa bangko. Your emergency loan of 8 milyong piso has been approved. Funds are now ready for disbursement. Tiningnan ni Pilar ang kanyang sariling bahay mula sa malayo. Ang bahay na iyon ang tanging proteksyon niya at ng kanyang mga anak, at ngayon ay isinugal na niya ito. Sa ilalim ng papalubog na araw ng Negros, ang kulay ng langit ay tila naging kasing pula ng dugo. Umuwi si Pilar at nakita ang isang brown envelope na nakadikit sa kanilang gate. Isang notice of default mula sa bangkong ginamit ni Leandro. Nagsimula na ang countdown. Mayroon na lang siyang 3 araw bago ang taunang General Assembly ng kooperatiba. Pumasok siya sa loob, nakita si Leandro na masayang nakikipag-video call sa isang real estate broker sa Makati. Nagpaplano na ng kanilang bagong buhay. Hindi kumibo si Pilar. Dumiretso siya sa kusina,
kinuha ang matalas na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng karne at hinawakan ang hawakan nito ng mahigpit. Ngunit hindi niya ito gagamitin kay Leandro. Ginamit niya ito upang hiwain ang dulo ng kanyang daliri, sapat na para tumulo ang dugo sa isang piraso ng papel na naglalaman ng listahan ng mga biktima. Dugo para sa katarungan, bulong niya. Ang pressure ay sapat na para sumabog ang bulkan. At sa darating na General Assembly, sisiguraduhin ni Pilar na ang Hacienda Gracia ay lalasapin ang pinakamatamis na paghihigante ng isang accountant na wala ng kinatatakutan. Ang kadiliman sa Hacienda Gracia ay hindi katulad ng kadiliman sa lungsod. Dito, ang gabi ay amoy lupa, amoy krudo, at may dalang bigat na mga sikretong pilit ibinabaon sa ilalim ng mga tubuhan. 2:00 na ng madaling araw, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kalsada ay ang aandap-andap na poste ng ilaw sa tapat ng weighing bridge, ang dambuhalang timbangan kung saan dumadaan ang bawat truck ng tubo bago pumasok sa kabyawan. Dahan-dahang lumabas si Pilar mula sa anino ng mga naglalakihang sako ng pataba. Nakasuot siya ng itim na jacket, ang kanyang buhok ay nakatalinang mahigpit, at ang kanyang mga kamay ay nanginghinig hindi dahil sa lamig, kundi sa tinde ng kaba. Alam ni Pilar na bawat hakbang niya ay isang sugal. Ang tramtsan ay binabantayan ni Berting, ang maton ni Leandro. Ngunit alam din niya na tuwing ganitong oras ay nasa likod ito ng bodega para makipag-inuman sa mga tauhan. Gamit ang kanyang master key na hindi pa rin kinukuha ni Leandro, pumasok si Pilar sa maliit na control booth ng timbangan. Ang amoy ng lumang kape at sigarilyo ay bumalot sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang main computer. Ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng dashboard ng Hacienda Digital Weighing System. Ang programang siya mismo ang nag-design 5 taon na ang nakalilipas. Matalino ka, Leandro, bulong ni Pilar, habang mabilis na nagtatype sa keyboard. Inakala mong kapag binago mo ang mga Excel files at ang mga inimprentang weight slips, mabubura mo na ang bakas ng pagnanakaw mo. Ngunit may isang bagay na nakalimutan si Leandro. O marahil ay hindi niya kailanman naintindihan, kahit itinuro ni Pilar. Ang bawat sensor ng bankan ay may tinatawag na internal cache or raw data logger. Ito ang black box ng timbangan na direktang kumukuha ng timbang mula sa mga load cells bago pa man ito maipasa sa software para i-edit. Nanginginig ang mga daliri ni Pilar habang kinakabit ang kanyang USB drive. Sinimulan niyang i-extract ang data mula sa huling 2 buwan. Sa screen, lumitaw ang 2 kulum. Sa kaliwa, ang inilabas na printed weight slips. Sa kanan, ang raw sensor data. Halos mapatigil ang paghinga ni Pilar. Ang pagkakaiba ay hindi lang basta barya-barya. Truck TRK-002. Cargo, tubo mula sa lupa ni Nanay Ines. Printed weight, 15 tonelada. Raw sensor data, 28.5 tonelada. Truck TRK-115. Cargo, tubo mula sa lupa ni Mang Berto. Printed weight, 12 tonelada. Raw sensor data, 25 tonelada. Diyos ko! Napahawak si Pilar sa kanyang bibig upang hindi makasigaw. Halos kalahati ng pinagpagura ng mga magsasaka ay ninanakaw sa pamamagitan ng simpleng pag-adjust sa software. Ang 10 hanggang 15 toneladang nawawala sa bawat truck ay direktang napupunta sa virtual cargo ng Pilar's Harvest Incorporated. Sa kabuuan ng anihan, ang halaga ng nanakaw ni Leandro at Rosana ay umaabot na sa mahigit 7 milyong piso. At ang mas masaklap, lahat ng ito ay pinalalabas na kinitang komisyon ni Pilar. Kaluskos. Napatigil si Pilar. Ang tunog ng mga yabag ng bota sa semento ay papalapit sa control booth. Mabilis niyang hinugot ang USB drive at pinatay ang monitor. Ngunit huli na para lumabas ng pinto. Nagtago siya sa ilalim ng mahabang lamesa,
Saktong pagbukas ng pinto. Siguraduhin mong walang maiiwang kopya ng logs ng sensor. Boses ni Leandro. Kasunod niya si Berting na may hawak na flashlight. Sir, sabi niyo po ay si Ma'am Pilar lang ang marunong mag-access niyan? Tanong ni Berting. Kaya nga kailangan nating i-format ang hard drive bago ang General Assembly sa susunod na linggo. Malamig na sagot ni Leandro. Kapag nagkagulo ang mga magsasaka, sasabihin nating may virus ang system at si Pilar ang may hawak ng backup. Tutal, lahat ng slips ay may pirma niya, siya ang babalikan ng mga yan. Nakita ni Pilar mula sa ilalim ng lamesa ang sapatos ni Leandro. Ang mamahaling sapatos na binili gamit ang dugo ng mga tulad ni Nanay Ines. Naramdaman niya ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisingi. Ngunit ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng semento sa kanyang ilalim. Sir, paano kung lumaban si Ma'am? Tanong ulit ni Berting. Si Pilar? Kilala ko ang asawa ko. Tumawa ng mahina si Leandro. Masyadong mahalaga sa kanya ang pamilya at ang hiya. Handa niyang lunukin ang lahat para lang hindi mapahiya ang mga anak namin. Pero kung kailangang dumana siya ng kaunting aksidente para manahimik, alam mo na ang gagawin mo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Pilar. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang kamatayan ay handa siyang ipaligpit para lang sa yaman. Nang lumabas ang dalawa upang mag-ikot sa field, mabilis na gumapang palabas si Pilar. Tumakbo siya patungo sa madilim na bahagi ng tubuhan. Yakap ang USB drive na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Huminto siya sa gitna ng malawak na field, hiningal at basang-basa ng pawis. Tumingin siya sa malaking kabyawan na tila isang dambuhalang halimaw sa dilim. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Leandro. Bulong ni Pilar sa hangin, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Sinabi mong kilala mo ako, nagkakamali ka. Kilala mo ang Pilar na asawa mo, pero hindi mo kilala ang Pilar na accountant ng katotohanan. At sa huling timbang ng hustisya, sisiguraduhin kong ikaw ang magkukulang. Ang golden moment ng katotohanan ay hawak na niya. Ang bawat konso sa loob ng USB drive na yon ay magiging pako sa kabaong ng ambisyon ni Leandro. Ngunit bago ang General Assembly, kailangan pa niyang gawin ang pinakamabigat na sakripisyo. Dahil upang maipanalo ang laban na ito, kailangan niyang tanggapin na ang Hacienda Gracia na minahal niya ay kailangang dumanas muna ng matinding pait bago muling tumamis. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang dahan-dahang pumasok si Pilar sa kanilang bahay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naririnig sa buong kabahayan. Mahigpit ang hawak niya sa USB drive sa loob ng kanyang bulsa, ang piraso ng teknolohiya na magliligtas sa Hacienda Gracia. Ngunit pagpihit niya ng switch ng ilaw sa sala, hindi kadiliman ang sumalubong sa kanya. Nahanap mo ba ang hinahanap mo sa weighing bridge, Pilar? Napatigil si Pilar. Naupo si Leandro sa gitna ng sala, may hawak na baso ng whiskey, at ang mga mata ay tila nagbabaga sa dilim. Wala na ang mapanlinlang na ngiti. Ang mukha niya ngayon ay tila isang maskara ng purong kasamaan. Leandro, mahinang usang ni Pilar, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Hayop ka, 7 milyong piso. 7 milyong piso ang ninakaw niya ni Rosana sa mga magsasaka sa loob lang ng 2 buwan. Tumayo si Leandro, hindi man lang nagulat sa akusasyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Pilar. Ang bawat hakbang ay may dalang panganib. 7 milyon? Masyado kang mababa mag-compute, mahal ko. Sa kabuuan ng anihan, kasama ang mga lupang nakuha natin, aabot tayo sa 25 milyong piso. Natin? Halos maduwal si Pilar sa narinig. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw mo. Ang mga numerong nakuha ko sa raw data ng sensor, iyon ang magiging katapusan nyo. Huminto si Leandro sa harap niya. Sapat na para maamoy ni Pilar ang pait ng alak at ang amoy ng panlilin lang. Bigla siyang tumawa. Isang tawang malamig at nakakapangilabot. Matalino ka, Pilar.
Kinuha mo ang data sa sensor dahil alam mong binago ko ang software. Pero nakalimutan mo yata ang isang napaka-importanteng detalye, sabi ni Leandro habang may kinukuha sa ibabaw ng lamesa. Isang makapal na asul na folder. Inihagis ni Leandro ang folder sa paanan ni Pilar. Basahin mo ang bawat pahina. Nanginginig ang mga kamay ni Pilar habang binubuklat ang mga dokumento. Isang taon na ang nakakalipas. Ang Pilar's Harvest Incorporated ay nakarehistro bilang isang kumpanya. At sa ilalim ng Articles of Incorporation, ang nag-iisang major shareholder at president ay walang iba kundi si Pilar Valderrama. Hindi ako pumirma nito, bulong ni Pilar, habang tinitingnan ang kanyang pirma na sadyang ginaya ng perpekto. At tignan mo ang huling pahina, utos ni Leandro. Doon nakita ni Pilar ang mga bank transfer records. Ang lahat ng perang ninakaw mula sa timbang ng asukal ay direktang idinedeposito sa isang savings account na nakapangalan sa kanya. Isang account na binuksan ni Leandro gamit ang kanyang selyo at pirma noong nakaraang taon, habang siya ay abala sa audit. Sino ang maniniwala sa iyo, Pilar? Bulong ni Leandro, habang hinahaplos ang pisngi ni Pilar na tila ba mahal pa rin niya ito. Ikaw ang chief accountant. Ikaw ang bumuo ng weighing system. Ikaw ang pumirma sa mga foreclosure ng lupa. At ikaw ang may-ari ng kumpanyang tumatanggap ng nakaw na asukal. Nanlamig ang buong pagkatao ni Pilar. Ang bitag ay hindi lang inilatag kahapon o nung nakaraang buwan. Isang taon na siyang inihahanda ni Leandro para maging biktima ng sarili niyang karunungan. Inihanda mo ito. Noong panahong sinasabi mong mahal mo ako, hikbi ni Pilar. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Mahal kita, Pilar, pero masyado kang matuwid. Ang mga taong matuwid ay madaling baliin. Malamig na sagot ni Leandro. Ngayon, bigyan kita ng pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang USB drive na yan. Ituloy natin ang General Assembly bukas. Mag-retire ka, umalis tayo ng Negros, at mamuhay tayo ng marangya sa Makati kasama ang mga anak natin. Hinawakan ni Leandro ang braso ni Pilar, mahigpit. Pero kung susubukan mong ilantad ako, sisiguraduhin kong ikaw ang unang pusasan ng NBI. Ikaw ang makukulong, Pilar. At habang nasa loob ka, ako at si Rosana ang magpapalaki sa mga anak mo gamit ang perang ninakaw mo sa mga magsasaka. Sino sa atin ang talo? Napaluhod si Pilar sa sahig ng sala. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang bundok na dumagan sa kanya. Ang lalaking itinuring niyang buhay ay siya palang kukuha ng kanyang kaluluwa. Bakit, Leandro? Bakit kailangang ganito? Dahil pagod na akong maging anino mo, Pilar. Biglang sigaw ni Leandro. Bumasag sa katahimikan ng gabi. Pagod na akong marinig na ikaw ang matalino. Ikaw ang nagtayo ng kooperatiba. Ikaw ang nagturo sa akin. Gusto kong maging Don. Gusto kong ako ang may-ari ng hasyenda. At kung kailangang itapakita sa putikan para makatayo ako sa tuktok, gagawin ko. Padabog na lumabas si Leandro at inilok ang pinto mula sa labas. Iniwang nakahandusay si Pilar sa gitna ng kanilang marangyang sala na ngayon ay tila isang selda. Nakatitig si Pilar sa mga dokumentong nagdidiin sa kanya. Ramdam niya ang pagnanais na sumuko na lang. Isang pirma na lang niya sa USB at mawawala ang panganib ng kulungan. Ngunit habang nakadapa, naramdaman niya ang magaspang na tela ng kanyang duster. Ang duster na may bakas pa ng dugo ni Nanay Ines mula sa pagbuwal ng dampa nito kanina. Narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kanyang alaala. Pilar, ang asukal ay pwedeng matunaw, pero ang dangal ay hindi. Dahan-dahang tumayo si Pilar. Pinahid niya ang kanyang mga luha at tiningnan ang USB drive na mahigpit pa ring nakakuyom sa kanyang palad. Akala mo ay natalo mo na ako, Leandro? Bulong ni Pilar. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa gitna ng dilim. Akala mo ay kulungan ang naghihintay sa akin. Pero hindi mo alam?
Handa akong mabulok sa loob. Basta't sisiguraduhin kong kasama kitang magbabayad sa bawat butil ng asukal na dinungisan mo. Ang General Assembly ay bukas na. Ang demonyo ay nagpakilala na. At ang accountant ay handa na para sa huling pag-compute ng kanyang buhay. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina sa kwarto ni Pilar ay tila walang pakiramdam sa bigat ng kaba sa kanyang dibdib. Matapos ang magdamag na pag-iyak at pagdarasal, tuyo na ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling sugatan. Naririnig niya sa labas ang ingay ng mga sasakyan at ang masayang tawanan ng kanyang dalawang dalagita, sina Sofia at Elena. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang amang hinahangaan ay isang halimaw na nakasuot ng barong. Dahan-dahang binuksan ni Pilar ang pinto ng kanyang silid. Hindi siya nilunok ng kadiliman ni Leandro. Sa halip, ang malamig na katotohanan ang nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo. Nakita niya si Leandro sa hapagkainan, masayang nakikipag-almusal sa mga bata na tila walang nangyari kagabi. Ma'am Pilar, gising na po pala kayo. Bati ni Rosana na nasa loob din ng kanilang bahay, nagkukunwaring nag-aayos ng mga papeles para sa General Assembly. Ang kapal ng mukha nito na tumapak sa tahanan ni Pilar ay sapat na para magpuyos ang kanyang galit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Nay, ang ganda ng kwintas mo, sabi ni Sofia, ang panganay, habang nakatingin sa gintong dahon ng tubo sa leeg ni Pilar. Sabi ni Daddy, reward daw yan dahil ikaw ang pinakamagaling na accountant sa buong Negros. Tumingin si Pilar kay Leandro. Ang asawa niya ay nakangiti. Isang ngiting nagsasabing, "Nakikita mo ba? Lahat ng ito ay mawawala kapag lumaban ka." Salamat, Sofia, mahinang sagot ni Pilar. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Pero alam mo anak, ang tunay na ginto ay hindi isinusuot. Ito ay nasa loob ng ating puso, sa ating dangal. Pagkatapos ng almusal, nang makaalis na ang mga bata patungo sa paaralan, at si Leandro naman ay nagtungo sa milling plant para sa huling paghahanda, naiwan si Pilar na mag-isa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang maging legacy ni Leandro sa kanilang mga anak ang pagnanakaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Santos, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at isang respetadong abogado sa lungsod. Nakita sila sa isang tahimik na simbahan sa Bacolod, malayo sa mga mata ni Berting at ng mga tauhan ni Leandro. "Pilar, sigurado ka ba rito?" tanong ni Attorney Santos habang tinitingnan ang mga dokumentong inihanda ni Pilar. "Kapag itinuli mo ang pagsangla sa bahay niyo at ginamit ang pera para bayaran ang mga utang ng mga magsasaka sa kooperatiba, mawawalan ka ng ari-arian. At kung itutuli mo ang kaso laban kay Leandro, malaki ang tsansang madamay ka dahil sa mga dokumentong ipinangalan niya sa'yo." Huminga ng malalim si Pilar. Tumingala siya sa krus sa loob ng simbahan. "Attorney, 20 taon kong itinuro sa mga anak ko ang maging matapat. Paano ko haharapin ang mga anak ko kung ang bahay na tinitirhan namin ay itinayo sa luha ng mga tulad ni Nanay Ines? Mas mabuti nang makita nila akong nasa loob ng kulungan na may malinis na konsensya, kaysa makita nila akong reyna ng isang hasyenda na nakawang yaman." Nanginginig ang kamay ni Pilar habang nilalagdaan ng emergency loan disbursement at ang mortgage contract. Sa isang pirma, ang bahay na bunga ng kanilang pagsisikap ay hindi na sa kanila. Ang 8 milyong pisong nakuha niya ay hindi mapupunta sa kanya. Ito ay ililipat niya sa calamity fund ng kooperatiba bilang anonymous donation, para mabura ang mga peking utang ni Nanay Ines at Mang Berto bago pa man maisakatuparan ni Leandro ang land grabbing bukas. Golden moment ito para kay Pilar. Ramdam niya ang pagkawala ng bigat sa kanyang balikat. Ang sakripisyo ng isang ina ay hindi lamang ang pagbibigay ng materyal na bagay, kundi ang pagprotekta sa moral na pundasyon ng kanyang mga anak. Attorney, narito rin ang USB drive. Abot ni Pilar sa maliit na itim na gamit. Nandyan ang raw data mula sa sensor ng weighing bridge. Yan ang ebidensyang magpapatunay na ang Pilar's Harvest Incorporated ay ginamit lang ni Leandro para itago ang ninakaw na asukal.
At ito ang records ng casino transfers na nakuha ko mula sa computer ni Rosana. Hahanda ko ang lahat, Pilar, sabi ni Attorney Santos. Pero mag-ingat ka. Si Leandro ay tila isang sugatang hayop na yon. Kapag nalaman niyang binayaran mo ang utang ng mga magsasaka, mawawala ang leverage niya sa kanila. Bumalik si Pilar sa Hacienda Gracia ng hapon ding yon. Nakita niya ang mga magsasaka na nagbubulungan sa gilid. May mga balitang kumakalat na ang kanilang mga utang ay himala na nabayaran na sa system. Nakita ni Pilar ang pag-asa sa mga mata ni Mang Berto. Pumasok siya sa kanilang bahay at sinimulang iempake ang kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit o alahas. Ang tanging kinuha niya ay ang wedding photo nila ni Leandro upang ipaalala sa kanya ang pagkakamaling hindi na niya dapat ulitin, at ang kanyang lumang ledger. Narinig niya ang sasakyan ni Leandro sa labas. Mabilis ning itinago ang bag sa ilalim ng kama. Pumasok si Leandro, bakas ang matinding galit sa muka. Pilar, ano ginawa mo sa system? Bakit nagre-reflect sa accounting na zero na ang balance ng utang ni Ines at ng iba pang magsasaka mula sa Block 7? Tumayo si Pilar ng tuwid. Hinarap ang asawa ng walang bakas ng takot. Ang katarungan ay walang pinipiring oras, Leandro. Binayaran ko ang utang nila. Gamit ang sarili kong pangalan at ang sarili nating bahay. Nanlisik ang mga mata ni Leandro. Lumapit siya at sinakal si Pilar sa pader. Anong sinabi mo? Isinangla mo ang bahay natin? Para sa mga basurang magsasakang yan? Para sa mga anak natin, Leandro. Sigaw ni Pilar kahit nahihirapan siyang huminga. Para hindi sila magkaroon ng amang magnanakaw at inang kasabwat. Pinitiwan ni Leandro si Pilar na marahas. Tumawa siya ng parang baliw. Akala mo ba nanalo ka na? Bukas sa General Assembly, ipapahiya kita sa harap ng lahat. Sasabihin kong ninakaw mo ang pera ng bahay para pagtakpan ang pagnanakaw mo sa kooperatiba. Wala kang laban, Pilar. Tingnan natin, Leandro. Mahinahong sabi ni Pilar habang pinupunasan ang kanyang leeg. Dahil bukas, ang timbangan ng Hacienda Gracia ay maglalabas ng huling resulta at sisiguraduhin kong hindi ka na makaka-adjust sa software para makaligtas. Naiwan si Leandro sa gitna ng sala habang si Pilar ay pumasok sa kwarto ng kanyang mga anak para sulyapan silang huling beses sa loob ng bahay na iyon. Ang presyo ng kalayaan ay mahal. Ngunit para kay Pilar, ito ang pinakamatamis na utang na kailangan niyang bayaran. Ang gabi bago ang taunang General Assembly ng Hacienda Gracia ay binalot ng isang nakabibiging katahimikan. Ngunit para kay Pilar, ito ang katahimikan bago ang pagsabog ng isang bulkan. Sa loob ng kanilang bahay, na alam niyang hindi na nila pag-aari sa loob ng ilang linggo, nagaganap ang isang mapanlinlang na sayaw ng pagpapanggap. Nakaupo si Pilar sa harap ng kanyang computer. Kunwari ay tinatapos ang financial report na iprepresenta ni Leandro bukas. Sa tabi niya, nakatayo si Leandro. May hawak na baso ng alak at nakatingin sa screen ng may mapagmataas na ngisi. Siguraduhin mong malinis ang mga graphs, Pilar, sabi ni Leandro, sabay haplos sa balikat ni Pilar. Gusto kong makita ng mga board members na sa ilalim ng pamamahala ko, lumago ang assets ng kooperatiba. Huwag mong kakalimutang ilagay ang donasyon na pumasok sa calamity fund kanina. Hindi ko man alam kung sinong baliw ang nagbayad ng utang ng mga magsasaka. Gagamitin ko yan para palabasin na epektibo ang debt collection program ko. Huwag kang mag-alala, Leandro. Mahinaong sagot ni Pilar, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Magiging kahanga-hanga ang presentation mo bukas. Lahat ng board members, pati ang mga kinatawan mula sa National Sugar Board, ay magugulat sa matutuklasan nila. Sa kabilang silid, narinig ni Pilar ang boses ni Rosana na nakikipagtawanan sa telpono. Ang mistress ni Leandro ay nandito pa rin. Tila ba siya na ang bagong may-ari ng bahay? Ang hiya na dapat ay nararamdaman ni Pilar ay napalitan na ng isang malamig na pot. Hinahayaan niya silang magdiwang dahil alam niya na ang bawat tawa nila ay bawas sa oras ng kanilang kalayaan. 10:00 ng gabi,
Nang masiguro ni Pilar na abala si Leandro sa pakikipag-inuman kay Berting sa beranda, palihim siyang lumabas ng pinto sa kusina. Nagtungo siya sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang jeepney. Sa loob ng jeep, naroon si Attorney Santos at ang isang lalaking nakauniporme ng National Sugar Board, NSB, si Mr. Aranas, ang Chief Technical Inspector. "Nakahanda na ba ang lahat, Mr. Aranas?" tanong ni Pilar. "Opo, Ma'am Pilar," sagot ng inspector. "Na-install na namin ang remote access device sa server ng weighing bridge kanina habang nasa field trip ang mga tauhan ni Leandro. Bukas, sa oras ng inyong presentation, hindi lang ang PowerPoint nyo ang lalabas sa screen. Magagawa naming i-stream ang live audit trail ng bawat truck na dumaan sa timbangan sa nakalipas na 2 buwan." "Salamat," tumanggo si Pilar. "Attorney, kumusta ang koordinasyon sa mga pulis?" "Naka-standby sila sa labas ng Hacienda Gate bukas ng alas 9 ng umaga," sabi ni Attorney Santos, bakas ang pag-aalala sa muka. "Pilar, delikado ito. Kapag nalaman ni Leandro na may kasamang warrant ang mga dokumentong hawak ko, baka gumamit siya ng dahas." "Handa na ako sa anumang mangyayari, Attorney," matatag na sabi ni Pilar. "Nakita ko kung paano nawasak ang buhay ni Nanay Ines. Nakita ko kung paano itinaya ni Leandro ang kinabukasan ng sarili naming mga anak. Wala na akong takot na natitira." Bago bumalik sa bahay, dumaan muna si Pilar sa tapat ng milling plant. Nakita niya ang mga magsasaka, sina Mang Berto, Mang Cardo at iba pa, na nagkakape sa gilid ng kalsada. Nang makita nila si Pilar, tumayo sila at isa-isang nag-alis ng sombrero bilang tanda ng paggalang. "Ma'am Pilar!" bulong ni Mang Berto habang lumalapit. "Totoo po ba ang balita? Ligtas na po ba ang mga lupa namin?" Tumingin si Pilar sa mga mata ng matanda. "Mang Berto, bukas ng umaga, pumunta kayong lahat sa General Assembly. Dalhin niyo ang mga kopya ng inyong manual way slips. Huwag kayong matatakot kay Leandro o kay Berting. Bukas, ang Hacienda Gracia ay babalik sa mga tunay na nagmamayari nito." Nang makabalik si Pilar sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Leandro sa pasilyo. Amoy alak na ito at nanlilisik ang mga mata. "Saan ka na naman galing?" tanong ni Leandro, sabay hila sa braso ni Pilar. "Pinuntahan ko lang ang mga anak natin sa kwarto nila, Leandro. Gusto ko lang siguraduhin na mahimbing ang tulog nila." Pagsisinungaling ni Pilar, habang pilit na kinakalma ang kanyang tibok ng puso. "Mabuti," sabi ni Leandro, sabay bitaw sa kanya. "Dahil pagkatapos ng assembly bukas, wala nang makakapigil sa atin. Ready na ang private jet na inarrange ni Rosana. Sa Manila tayo magdiriwang. At ikaw, Pilar, siguraduhin mong wala kang gagawing katangahan kung ayaw mong mabulok sa kulungan bago pa man tayo makasakay ng eroplano." Tumingin si Pilar sa asawa, pagkatapos ay sa gintong kwintas na suot-suot pa rin niya. Ang kwintas na itinuturing niyang posas. "Hanga ko, Leandro?" bulong ni Pilar na may kakaibang kislap sa mata. Ang assembly bukas ay hinding-hindi makakalimutan sa buong kasaysayan ng Negros. Magiging kahanga-hanga ang bawat numero na lalabas sa harap ng lahat. Pumasok si Pilar sa kanyang silid at isinara ang pinto. Inilabas niya ang kanyang lumang ledger at sinulat ang huling entry. "Huling timbang, katarungan para sa Hacienda Gracia." Ang bitag ay nakalatag na. Ang accountant ay tapos na sa pagbibilang ng mga barya. Bukas, ang timbang ng katotohanan ang siyang gigiba sa pader ng kasakiman. Ang gulwagan ng Hacienda Gracia ay punong-puno ng mga tao. Ang amoy ng kape at pandesal ay humahalo sa amoy ng pawis at tensyon. Mahigit 300 magsasaka ang naroroon, kasama ang mga board of directors at mga kinatawan mula sa National Sugar Board. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Leandro sa harap ng isang malaking screen, suot ang kanyang pinakamagarang barong Tagalog at isang niting puno ng pagmamataas. "Mga kasama, mga kapatid sa industriya," simula ni Leandro. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa sound system. Ngayong taon, ang Hacienda Gracia
ay nakapagtala ng record-breaking growth. At lahat ng ito ay dahil sa ating debt collection program at sa katapatan ng ating accounting department sa pamumuno ng aking butihing asawa, si Pilar. Nagkaroon ng mahinang palakpakan. Tumingin si Leandro sa direksyon ni Pilar na nakaupo sa gilid ng entablado. Ang kanyang titig ay isang babala, isang huling paalala na manahimik. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang pagre-release ng mga dividendo, patuloy ni Leandro, nais kong ipakita ang listahan ng mga lupang foreclosure na ngayon ay pag-aari na ng kooperatiba para sa ating expansion project. Ito ay para sa ikauunlad nating lahat. Habang lumalabas ang mga pangalan ni Nanay Ines at Mang Berto sa screen, isang malakas na hiyaw ang bumasag sa katahimikan. Magnanakaw! Ibinalik na namin ang utang namin! Sigaw ni Nanay Ines mula sa gitna ng damdong. Nanay Ines, huminahon po kayo! Malamig na tugon ni Leandro. Ayon sa records na pinirmahan ni Pilar, wala po kayong sapat na ani para bayaran ang inyong utang. Huwag niyo pong guluhin ang pulong na ito. Dito na tumayo si Pilar. Hindi siya nagmamadali. Bawat hakbang niya patungo sa podium ay may bigat ng 20 taong integridad. Ang gintong kuwentas na ibinigay ni Leandro ay hinubad niya at marahas na inilapag sa ibabaw ng lamesa. Leandro, tama na ang kasinungalingan, sabi ni Pilar. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang talim nito para patahimikin ang buong buluwagan. Pilar, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo. Bulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinasabi mong ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Tama ka. Baling ni Pilar sa mga tao. Mr. Aranas, paki-flash ang totoong report. Sa isang iglap, nagbago ang screen. Nawala ang magagandang graphs ni Leandro. Sa halip, lumabas ang isang table na may 2 kulay. Pula para sa inilabas na printed weight slips at asul para sa raw sensor data na galing mismo sa timbangan. Ang nakikikita nyo sa kaliwa ay ang timbang na ibinayad sa inyo. Ang nasa kanan ay ang totoong timbang ng tubo na pumasok sa kabyawan, paliwanag ni Pilar. Sa bawat truck na dinala nyo, ninanakawan kayo ng 10 hanggang 15 tonelada. Ang asukal na ito ay hindi nawala. Inilipat ito sa kumpanyang Pilar's Harvest Incorporated, isang kumpanyang sadyang ipinangalang sa akin ni Leandro upang ako ang mabulok sa kulungan kapag nabuking ang pagnanakaw niya. Nagkagulo ang mga magsasaka. Ang mga hiyaw ng galit ay tila isang dumadagundong na kulog. Pagsasabotahe ito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Baliw ang asawa ko. Isinangla niya ang bahay namin nang walang pahintulot ko. Sigaw ni Leandro. Pilit ako makawala sa mga board members na humahawak sa kanya. Hindi siya baliw, Leandro Enriquez. Pumasok si Attorney Santos sa gitna ng bulwagan. Kasunod ang 6 na unipormadong pulis at ang mga tauhan ng NBI. Hawak namin ang warrant of arrest para sa land grabbing, estafa at falsification of public documents, anunsyo ni Attorney Santos. At narito rin ang record on transfers mula sa Pilar's Harvest Incorporated patungo sa iyong personal na account sa Macau na pinadali ng iyong kasabwat na si Rosana. Nang marinig ang kanyang pangalan, sinubukan ni Rosana na tumakas sa likod ng entablado, ngunit mabilis siyang naharangan ng mga babaeng magsasaka na pinamumunuan ni Nanay Ines. Bitawan niyo ako! Si Leandro ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin. Tili ni Rosana habang kinakaladkad pabalik sa harap ng lahat. Lumapit si Pilar kay Leandro. Ang asawa niya ay wala na ang anyo ng isang don. Mukha na siyang isang basang sisiw na nanginginig sa pakol. Itinuro ko sa iyo ang accounting para guminhawa ang buhay natin, Leandro. Mahinang sabi ni Pilar, sapat na para sila lang 2 ang makarinig. Pero nakalimutan mo ang pinakaimportanteng leksyon. Ang katarungan ay parang timbangan ng asukal. Pwede mong dayain ang sensor, pwede mong baguhin ang software, pero sa huli, ang katotohanan ang laging pinakamabigat. Pilar, please, ang mga anak natin.
pagmamakaawa ni Leandro habang pinupusasa ng mga pulis. Ang mga anak natin ay lalaking may dangal, Leandro. Isang bagay na kailanman ay hindi mo maibibigay sa kanila, matatag na sagot ni Pilar. Habang inilalabas si Leandro at Rosana sa bulwagan, ang mga magsasaka ay nagsimulang magpalakpakan. Hindi ito palakpak para sa kooperatiba, kundi para sa babaeng isinakripisyo ang sariling tahanan para sa kanilang kabuhayan. Napaupo si Pilar sa podium, hiningal at luhaan. Nilapitan siya ni Nanay Ines at niyakap ng mahigpit. Salamat, Pilar. Salamat sa pagliligtas sa aming lahat. Tiningnan ni Pilar ang labas ng bintana. Nakita niya ang mga truck ng tubo na muling pumipila. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang ang bawat butil ng asukal na aanihin ay magiging kasing tamis ng katarungang matagal na nilang hinintay. Ang timbangan ay pantay na. Ang balanse ng buhay ni Pilar ay maayos na. Ang bulwagan na kanina lamang ay puno ng hiyawan at kaguluhan ay nabalot na ngayon ng isang payapang katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kawalan ng malay, kundi ang katahimikan ng isang lupang dumanas ng matinding bagyo at ngayon ay dahan-dahang humihilom. Nakatayo si Pilar sa harap ng mahabang lamesa ng Board of Directors. Sa tabi niya ay si Attorney Santos na abala sa pag-aayos ng mga legal na dokumento. Sa harap nila, nakapila ang mga magsasaka, sina Nanay Ines, Mang Berto at marami pang iba. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Ang tanging mababakas ay ang pag-asa na akala nila ay tuluyan ng nanakaw sa kanila. Nanay Ines, tawag ni Pilar. Ang boses ay nanginghinig sa halo-halong emosyon. Inabot niya ang isang asul na folder. Narito na po ang inyong titulo. Base sa audit na ginawa namin ni Attorney Santos, ang inyong utang ay formal nang idineklarang fully paid gamit ang calamity fund na binayaran ko. Wala nang kukuha ng inyong taniman. Napahagulgol si Nanay Ines habang tinatanggap ang folder. Salamat, Pilar. Higit pa sa lupa ang ibinalik mo sa amin. Ibinalik mo ang aming dignidad bilang tao. Isa-isa nilagdaan ni Pilar ang mga reversal of seizure orders. Ang bawat pirma niya ay tila pagtatanggal ng tinik sa kanyang sariling lalamunan. Ang bawat konso na binabago niya pabalik sa katotohanan ay tila nagpapagaan sa kanyang kalooban. Attorney Santos, kumusta ang kaso sa labas? Tanong ni Pilar habang pinupunasan ang kanyang salamin. Naka-detain na sina Leandro at Rosana sa Bacolod City Jail, sagot ng abogado. Dahil sa dami ng ebidensya at sa kooperasyon ng National Sugar Board, wala silang tsansang makakuha ng piyansa. Ang mga accounts nila sa Macau ay na-freeze na rin at gagamitin ang perang nandoon para bayaran ang damages sa kooperatiba. Narinig ni Pilar ang malakas na bisina ng sasakyan ng pulis sa labas. Mula sa bintana, nakita niya ang huling sulyap kay Leandro. Ang asawa niya ay nakaupo sa likod ng rehas ng police van, nakayuko at hindi makatingin sa mga magsasakang dati ay inaapi niya. Walang naramdamang tagumpay si Pilar. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pighati para sa lalaking minahal niya. Ngunit mas nanaig ang kapayapaan para sa komunidad na kinalakihan niya. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Hacienda Gracia ay tila mas maliwanag. Ngunit para kay Pilar, ito ang araw ng kanyang huling sakripisyo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanilang malaking wedding portrait sa dingding ng kanilang sala. Ang bakante sa pader ay tila isang sugat na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Sofia at Elena, ang kanyang mga anak, ay nakatayo sa tabi ng kanilang mga maleta. Nay, kailangan ba talaga nating umalis? Mahinang tanong ni Elena, ang bunsong anak. Elena, ang bahay na ito ay naging saksi sa ating pangarap. Ngunit ito rin ang naging pambayad natin para sa katarungan. Mahinahong paliwanag ni Pilar habang hinahaplos ang pisingi ng anak. Mas masarap matulog sa maliit na kwarto na alam nating malinis ang ating konsensya kaysa sa palasyong itinayo sa luha ng iba. Naintindihan ng mga dalagita. Lumapit sila at niyakap ang kanilang ina. Proud kami sa iyo, Nay.
Sabi ng mga kaklase namin, ikaw daw ang bayani ng hasyenda. Nang lumabas sila ng gate, bitbit ang kanilang mga gamit. Nagulat si Pilar. Hindi katahimikan ang sumalubong sa kanila. Sa labas ng kanilang bahay, naghihintay ang mahigit 100 magsasaka. May dalang mga jeepney, mga traktora, at ang ilan ay may dalang mga kariton. Ma'am Pilar, saan po kayo pupunta? Tanong ni Mang Berto habang lumalapit. Lilipat na kami sa isang maliit na apartment sa bayan, Mang Berto. Isinuko ko na ang bahay na ito sa bangko para mabayaran ang utang ng kooperatiba. Sagot ni Pilar nang may matatag na ngiti. Hindi po namin hahayaang magbuhat kayo ng gamit ng mag-isa. Sigaw ng isang magsasaka. Sa gitna ng sikat ng araw, ang mga magsasakang dati ay itinuturing na konso lamang sa Legio ni Leandro ay sila pang nagtulong-tulong para ikarga ang mga gamit ni Pilar. Isang mahabang prosesyo ng pagmamahal ang naganap mula sa maranyang bahay patungo sa isang simpleng paupahan sa bayan. Bago umalis ang huling truck, huminto muna si Pilar sa harap ng gate ng kooperatiba. Sa harap ng lahat, formal niyang ibinigay ang kanyang resignation letter bilang chief accountant. Hindi na kailangan ng Hacienda Gracia ng isang Pilar na may hawak ng lahat ng numero. Anunsyo niya sa mga miyembro. Mula ngayon, ang timbangan ay babantayan ng isang Farmers Oversight Board. Kayo na ang magbabantay sa sarili nyo. Ang accounting ay dapat maging bukas na aklat para sa lahat. Pumasok si Pilar sa loob ng truck kasama ang kanyang mga anak. Habang papalayo ang sasakyan, tiningnan niya ang malalawak na tubuhan. Ang kulay berde ng mga dahon ay tila sumasayaw sa hangin, nagpupugay sa isang bagong simula. Ang lalaking nagnahaw ng tamis ay nasa likod na ng rehas. Ang babaeng nagturo sa kanyang magbilang ay nawalan man ng yaman. Ngunit nakamit naman ang pinakamabigat na kayamanan, ang katapatan na hindi kayang timbangin ng anumang ginto. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Pilar ang amoy ng sariwang asukal. At sa pagkakataong ito, wala na itong pait. Ang Hacienda Gracia ay tunay na nang malaya. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang yumanig ang iskandalo sa Hacienda Gracia. Ang sikat ng araw sa Negros Occidental ay nananatiling mainit, ngunit ang hanging umiihip sa malalawak na tubuhan ay tila may dalang bagong himig. Isang himig ng kalayaan at pag-asa. Sa loob ng isang simpleng apartment sa bayan, abala si Pilar sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Wala na ang mga maranyang chandelier at mamahaling muebles. Ang kanyang lamesa ngayon ay gawa sa simpleng kahoy, ngunit sa ibabaw nito ay nakapatong ang mga libro ng accounting na ginagamit niya sa pagtuturo sa mga anak ng mga magsasaka tuwing Sabado. Naihanda na po ang merienda, Tawag ni Sofia. Ang kanyang panganay ay kasalukuyang kumukuha ng kursong Business Administration. Pinili ni Sofia ang landas na ito hindi para magpayaman, kundi para tulungan ang kanyang ina sa pagpapatakbo ng Farmers Trust Fund. Lumabas si Pilar sa kanilang maliit na beranda. Mula roon, natatanaw niya ang usok na lumalabas sa malayo, ang milling plant ng kooperatiba. Nabalitaan niya na sa ilalim ng bagong Farmers Oversight Board, ang Hacienda Gracia ay idineklara bilang most transparent cooperative sa buong rehiyon. Ang timbangan na dati ay instrumento ng pagnanakaw ay naging simbolo na ngayon ng katarungan. Isang puting pickup truck ang huminto sa tapat ng kanilang apartment. Bumaba roon si Mang Berto at Nanay Ines. May dalang isang basket ng sariwang prutas at isang garapo ng bagong gawang muscovado sugar. Ma'am Pilar, magandang hapon po! Bate ni Nanay Ines nang may malapad na ngiti. Dumaan lang po kami para magpasalamat. Malaki po ang naging ani namin ngayong buwan. At dahil sa bagong sistema, sapat na sapat ang kinita namin para sa pag-aayos ng aming bahay. Salamat po, Nanay Ines, Mang Berto. Sagot ni Pilar habang tinatanggap ang regalo. Masaya akong makita na maayos na ang lahat sa asyenda. Kayo po ang dahilan ng lahat ng ito, ma'am, sabi ni Mang Berto nang may bakas ng paggalang sa kanyang mga mata. Sinasabi ng mga tao sa field, ang asukal daw ng Negros ay naging mas matamis mula nang ang isang Pilar ang tumayo para sa amin. Nang makaalis ang mga magsasaka,
Naupo si Pilar sa kanyang silya at tiningnan ang garapon ng asukal. Naalala niya si Leandro. Ayon kay Attorney Santos, nahatulan na ito ng 10 taong pagkakakulong ng walang piyansa. Si Rosana naman ay nasa isang pasilidad sa Iloilo. Nagbabayad din sa kanyang naging kasalanan. Wala nang galit sa puso ni Pilar. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng natunaw sa tindi ng kanyang naging sakripisyo. Nawalan man siya ng yaman at titulo, nakamit naman niya ang isang bagay na hinding-hindi mananakaw ni Leandro, ang paghanga at tiwala ng kanyang mga anak. Tiningnan ni Pilar ang kanyang mga daliri. Wala na ang gintong kwintas ni Leandro sa kanyang leeg. Ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang dangal sa bawat paghinga. Nay, anong iniisip niyo? Tanong ni Elena, ang bunsong anak, habang yumayakap sa kanya mula sa likod. Iniisip ko lang, anak, na ang buhay ay parang accounting. Mahinahong sagot ni Pilar, habang nakatingin sa papalubog na araw. Minsan, kailangang mag-subtract tayo ng mga bagay na akala natin ay mahalaga. Yaman, bahay, karangyaan, para makuha natin ang tamang balance. At ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, masasabi kong ang buhay natin ay balanced na. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, naramdaman ni Pilar ang tunay na tamis ng Negros. Hindi ito ang tamis na galing sa tubo na kinuha sa pandaraya, kundi ang tamis ng isang malinis na konsensya at isang pamilyang buo sa gitna ng pagsubok. Ang huling timbang ay tapos na. At sa huling pahina ng kanyang ledger, isa lamang ang nakasulat na resulta: hustisya.